Isinusulong ni na Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. So alinawin natin mga kabisdak, ihahain pa lang ang resolusyon na ito kasi akala ko po'y napasa na. So ibig sabihin, ihahain pa lang ni Senator Idol Robin Padilla ang naturang resolution na pagpapauwi, immediate repatriation kay former President Rodrigo Roa Duterte. O nasa na po yung ibang senador na akala ko po ay Duterte ho kayo, gusto ninyong makauwi si Tatay Digong, maghayag po rin po kayo ng suporta na makauwi si Tatay Digong. Ang dami ho ninyo dyan, Duterte Black, lalo na si Mangga, Manggagamit. Magpirma po kayo. Hindi lang po si Mangga, hindi lang po Duterte Black dito. Kundi dapat lahat ng mga senador na ikaw ay Pilipino. Kung Pilipino ka, this is the time na ipakita mo ang pagka-Pilipino mo. Ikaw senador ka. Karapatan ni former President Rodrigo Roa Duterte ang immediate repatriation. Dahil sa kanyang katandaan, wala pang kasalanan, gawa-gawa ng mga ebidensya, pinarusahan na ang tindiho ng naranasan ngayon ng bayani nating si Rodrigo Roa Duterte. Sana hindi lang Duterte Black ang pipirma dito. Dapat unanimous ng mga senador. Except kay Hontiveros, mga dilawan, mga pinklawan. Ay pumirma po kayo sa naturang resolusyon. Pilitin nyo po ang gobyernong Marcos na gumawa ho sila ng paraan sa kanilang kagaguhan kay Tatay Digong na makauwi na ho si Tatay Digong. Ito yung pinakamaganda. Resolution. Hindi po ito korte, pero malamang sa malamang mapipressure ang Palacio de Polvoron sa naturang resolusyon. At no choice sila at gumawa sila ng hakbang na maibalik po nila si Tatay Digong na kanilang kinidnap. Pero mga kababayan ko, kung merong sumuporta sa naturang resolusyon, meron din pong kumontrang mga buhaya sa House of Crocodile Farm. Pambihira naman talaga. Merong isang party list representative. Panggulo talaga itong party list representative. Bicol Saro representative na si Tiri, wag kang matiri-tiri. Tere Ridon, pumalag po sa naturang resolusyon ni Idol Robin Padilla. Pakinggan po natin yung mga buhaya talaga. Narito po yung kanyang pagkontra. But I think we have to be very frank na there's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang International Criminal Court na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. And to be very clear, meron pong mapatayan. Bakit to nasa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte is being made to answer for extrajudicial killings under the Duterte drug war. So, mabigat po ang aparatang yun. So, of course, they're free obviously to do a Senate resolution, but we have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back. Nimal, mga kaliwa na naman. Membro ito ng mga kaliwa, di ba, mga kabisdak? Wala na po tayong aasahan sa mga bunganga na ito. Talagang kontra sa mga Duterte, sir. Diyan ka nagkakamali, sir. Anong walang magagawa ang gobyerno na magpapauwi kay Tatay Digong? Anong klaseng gobyerno po to? Inotel? Bakit si former President Rodrigo Roa Duterte kayang magpauwi ng mga OFW na hatulan ng kamatayan sa ibang bansa? Bakit itong si Tatay Digong na paratang pa lamang, mga ebidensya walang kwenta, gawa-gawa lang, ay akusasyon pa, hindi kayang pauwiin sa kanyang edad, 80 anyos? Anong klaseng gobyerno pala, sir? Meron tayo, gobyerno ng mga kaliwa? Gobyerno ng mga bangag? Ginaw. Para saan po ang Pangulo kung hindi niya kayang ipagtanggol
ang isang Pilipino, kahit hindi na natin sabihin na isang former president, may magagawa, sir. Huwag niyo pong yan na yung resolution na yan ay wala nang mangyayari at walang magagawa ang Philippine government. Ang tanging magagawa niyang ICC, hindi ho eh. Kasi ang nagpadala ho kay Tatay Digong at nagtraidor, gobyernong Marcos, may magagawa ang presidente dito kung gustuhin. Kaso nga, hindi nga ho nila gusto na makauwi si Tatay Digong dahil tinig sa mga lalamunan ng mga buaya sa gobyernong ito. Hindi pa ako naniniwala sa representative na ito na walang magagawa ang gobyernong ito at managot si Tatay Digong. Papayag ka ba ikaw? Baliktarin natin. Papadala namin sa Netherlands sa dahig. Sabihin na ikaw komunista ka. O meron kang human rights abuses kahit wala. I-detain ka. So, payag ka. Ayaw kang pagbigyan ng karapatan na makakuha ng abogado at idulog sa regional trial court dito sa ating bansa. Applicable naman ang mga korte, gumagana naman. Anong klase kayong mga mambabatas? Mga unga-unga? Sa inyo yun. Kasi kayo, mga galit kayo kay Tatay Digong. Natamaan kayo yung panahon ni former President Duterte. Di ba sabi ni Nicholas Kaufman na yung prosecutor nasa Palacio de Polvoron, hindi kapit depende sa kay NGWM kung anong gagawin niya. Anyway, sana makauwi si Tatay Digong na hindi na walang ginawa itong gobyernong Marcos. Pakinggan po muna natin itong pahayag ng Palacio de Polvoron bago si Vice President Inday Sara tungkol sa balita nga ho, na sinabi na nga po ni Inday Sara, payat na talaga si Tatay Digong. Palahati na lang ng braso niya, yung braso ni Tatay Digong sobrang payat. Narito po yung pahayag ni Auntie Claire Yawards. Hinggan natin, Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Ha? Anong exercise? Walang tuloy, So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yes, for the fees. Animal, kailangan daw mag-exercise. Alam mo itong si Bongbong Marcos, malayo talaga kay Tatay Digong Auntie Claire, pakisabi nga kay NGWM, bakit yung nanay niya na convicted sa graft in corruption, di man pinakulong ni Tatay Digong? Kasi matanda na. Si Tatay Digong, ano sa tingin ninyo? Hindi ba matanda? 80 anyos Pakisabi sa amo mo na kung meron silang kung meron pa sila pong konsensya at may mga utang na loob, wala na talaga mga utang na loob, mga traidor nga tingnan nyo po yung kalagayan ng isang 80 anyos. Ikaw nga, Kriring, stress ka na Kapag namang 80, stress ka na kay Eden Santos Paano pa kaya? Si Tatay Digong nandun sa Netherlands. Ginagago ho ninyo. Anyway, ito, mga trapo naman ho ito. Tingnan po natin, there will be a day of reckoning.